Sa konteksto ng Feng Shui, may ilang kasabihan at paniniwala na kaugnay ng mga pusa. Lalo na ang Imanekineko o ang Japanese Lucky Cat. Ang mga kasabihang ito ay hindi lamang nakatuon sa Feng Shui, kundi pati na rin sa simbolismo ng mga pusa sa iba't ibang kultura. Mga kasabihan at paniniwala tungkol sa pusa sa Feng Shui. Isa, Manekineko. Ang Imanekineko ay isang simbolo ng magandang kapalaran at kasaganaan. Karaniwang makikita ito sa mga tindahan at negosyo, kung saan ang nakataas na paunang pusa ay nangangahulugang ito ay nag-aanyaya ng swerte at kita. Ang kulay ng pusa ay may iba't ibang kahulugan. Pusa bilang tagapangalaga. Sa Feng Shui, ang mga pusa ay itinuturing na mga tagapangalaga ng tahanan. Ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at proteksyon sa mga nakatira dito. Ang mga pusa ay kilala rin sa kanilang kakayahang makakita ng mga espiritu, kaya't pinaniniwalaan na sila ay may espesyal na koneksyon sa mundo ng mga espiritu. Kahalagahan ng pusa sa tahanan. Ang pagkakaroon ng pusa sa bahay ay maaaring magdulot ng balanse at kasiyahan. Ang mga pusa ay nagdadala ng Qi energy na mahalaga sa paglikha ng masiglang kapaligiran. Gayon din, ang mga pusa na malaya sa bahay ay nag-aambag sa paglikha ng mas positibong enerhiya at kalmado. Pagsasaayos ng tahanan. Ayon sa Feng Shui, ang paglalagay ng mga pusa o mga simbolo ng pusa sa mga tamang lugar sa bahay ay nakakatulong sa pag-akit ng swerte at kayamanan. Ang mga pusa ay dapat ilagay sa mga lugar kung saan sila ay makakakita at makakaengganyo ng magandang enerhiya. Ang mga pusa ay hindi lamang mga alagang hayop kundi may simbolikong kahulugan na maaaring iugnay sa Feng Shui. Ang kanilang pagkakaroon sa tahanan ay maaaring magdala ng mas magandang kapalaran, kasaganaan at proteksyon. Sa pamamagitan ng tamang pag-aayos at paglalagay ng mga simbolo ng pusa, maaaring mapabuti ang daloy ng enerhiya sa paligid. Sa pangkalahatan, ang mga kasabihan at paniniwala tungkol sa mga pusa sa Feng Shui ay naglalayong ipakita ang kanilang kahalagahan sa paglikha ng positibong kapaligiran at pag-akit ng swerte sa ating buhay. Ang paniniwalang kapag walang pusa sa loob ng bahay ay madaling makapasok ang negatibong enerhiya. Bagamat may mga paniniwala sa Feng Shui na nag-uugnay sa mga hayop, kabilang na ang mga pusa. Sa enerhiya ng isang espasyo, ang ideya na ang kawalan ng pusa ay direktang nagdudulot ng negatibong enerhiya ay isang simplistikong interpretasyon. Sa maraming kultura, ang mga pusa ay may iba't ibang simbolismo. Sa ilang mga lugar, itinuturing silang sagrado o may mahiwagang kapangyarihan. Ang kanilang liksi, kakayahang manghuli at misteryosong pag-ugali ay nagbigay sa kanila ng isang aura ng misteryo at kapangyarihan. Ang pamahiin na pinag-uusapan ay maaaring nagmula sa paniniwalang ito, kung saan ang mga pusa ay itinuturing na mga tagapagbantay o tagapag-alis ng masamang espiritu. Ang Feng Shui ay isang sinaunang Chinese system na naglalayong mapabuti ang daloy ng enerhiya sa isang espasyo upang lumikha ng isang positibo at maayos na kapaligiran. Ito ay isang komplikadong sistema na isinasaalang-alang ang maraming mga faktor, kabilang ang paglalagay ng mga kasangkapan ay dapat na maayos at balansing upang payagan ang malayang daloy ng enerhiya. Ang mga kulay at liwanag ay may malaking epekto sa enerhiya ng isang espasyo. Ang mga simbolo at dekorasyon ay maaaring magkaroon ng positibo o negatibong epekto sa enerhiya. Ang regular na paglilinis ng bahay ay mahalaga sa pagpapanatili ng isang positibong enerhiya. Ang pusa bilang isang simbolo, hindi isang solusyon. Sa konteksto ng Feng Shui, ang mga pusa, lalo na ang Manekineko, ay maaaring maging isang simbolo ng swerte, kayamanan at proteksyon. Ang mga pusa ay maaaring magdagdag ng positibong pakiramdam sa isang tahanan, ngunit hindi ito ang pangunahing solusyon sa paglikha ng isang positibong enerhiya. Ang mga problema sa bahay ay kadalasang resulta ng mga praktikal na issue, tulad ng mga relasyon. Ang mga tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pamilya ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya. Ang mga problema sa pananalapi ay maaaring magdulot ng stress at pagkabalisa. Ang mga problema sa kalusugan ay maaaring makaapekto sa enerhiya ng isang tahanan. Ang isang marumi o magulo na tahanan ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya. Ang paniniwalang ang kawalan ng pusa ay nagdudulot ng negatibong enerhiya. Ang paglikha ng isang positibo at maayos na kapaligiran sa bahay ay nangangailangan ng isang mas komprehensibong diskarte na maaaring magdulot ng negatibong enerhiya.
Ang mga pusa ay maaaring maging isang kaaya-ayang karagdagan sa isang tahanan, ngunit hindi sila ang pangunahing solusyon sa pag-aalis ng negatibong enerhiya. Ang paniniwala na ang pagkakaroon ng alagang pusa ay nag-aalis ng negatibong enerhiya sa isang tahanan. Ang Feng Shui, sa esensya, ay tungkol sa paghahanap ng balanse at pag-aayos ng enerhiya sa isang espasyo upang lumikha ng isang positibo at maayos na kapaligiran. Ang pag-aalis ng negatibong enerhiya ay isang layunin. Sa Feng Shui, ang mga hayop ay may simbolikong kahulugan at ang kanilang presensya ay maaaring makaapekto sa enerhiya ng isang espasyo. Ngunit hindi lahat ng hayop ay may parehong epekto. Ang paniniwalang mas madaling magkaroon ng swerte kapag may alagang pusa sa bahay at ang pagsakit o pagsaboy ng tubig sa pusa ay magdudulot ng malas ay isang pamahiin na nakaugat sa kultura at tradisyon. Ang paniniwalang ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng tao sa mga hayop at ang paniniwala sa mga supernatural na kapangyarihan. Ang pagsusuri sa paniniwalang ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang maunawaan ang mga komplikadong salit na nakakaimpluwensya sa ating mga paniniwala at pag-ugali. Sa maraming kultura, ang mga pusa ay may iba't ibang simbolismo. Sa ilang mga lugar, itinuturing silang sagrado o may mahiwagang kapangyarihan. Ang kanilang liksi, kakayahang manghuli at misteryosong pag-ugali ay nagbigay sa kanila ng isang aura ng misteryo at kapangyarihan. Ang paniniwala na nagdudulot sila ng swerte ay maaaring nagmula sa kanilang kakayahang manghuli ng mga daga na itinuturing na mga simbolo ng malas sa ilang kultura. Ang pag-alis ng mga daga ay maaaring maiugnay sa pag-alis ng negatibong enerhiya o malas. Ang paniniwala na ang pananakit sa pusa ay magdudulot ng malas ay maaaring maiugnay sa konsepto ng karma, kung saan ang bawat kilos ay may kaakibat na bunga. Ang paggawa ng mabuti ay nagdudulot ng mabuting bunga, habang ang paggawa ng masama ay nagdudulot ng negatibong bunga. Ang pananakit sa isang inosenteng nilalang ay itinuturing na isang masamang kilos na maaaring magdulot ng negatibong epekto sa taong gumawa nito. Ito ay isang paraan ng pagpapaalala sa mga tao na maging mabuti at makiramay sa lahat ng nilalang. Ang paniniwala sa mga pamahiin ay may psikolohikal na aspeto. Ang mga pamahiin ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng kontrol at seguridad sa isang mundo na puno ng kawalan ng katiyakan. Ang paniniwala na ang pag-aalaga sa isang pusa ay magdudulot ng swerte ay maaaring magbigay ng isang pakiramdam ng katiyakan at kaligtasan. Ang takot sa malas ay maaaring mag-udyok sa mga tao na maging mabuti sa mga hayop upang maiwasan ang negatibong bunga. Ang paniniwala na may kaugnayan sa swerte at ang pagtrato sa mga pusa ay nagpapakita ng komplikadong ugnayan ng tao sa kalikasan at sa mundo ng mga paniniwala. Ang mga ito ay naglalaman ng mahalagang aral. Paggalang sa lahat ng nilalang, ang paniniwala na ang pananakit sa pusa ay magdudulot ng malas ay nagpapaalala sa atin na maging mabuti at makiramay sa lahat ng nilalang, hindi lamang sa mga tao. Responsibilidad sa ating mga hayop, ang pag-aalaga sa isang alagang hayop ay isang malaking responsibilidad. Dapat nating alagaan at protektahan sila. Pag-unawa sa kultura at tradisyon, ang mga pamahiin ay nagpapakita ng mga kultural na paniniwala at tradisyon na nag-aanyo sa ating pag-ugali at pananaw sa mundo. Sa huli, ang paniniwala na may kaugnayan sa swerte at mga pusa ay isang bahagi ng ating kultural na pamana. Ang mga ito ay naglalaman ng mahalagang aral tungkol sa paggalang, responsibilidad at pag-unawa sa iba't ibang pananaw sa mundo. Ang pag-aalaga sa isang pusa ay maaaring magdulot ng kagalakan at kasiyahan, ngunit ang tunay na swerte ay hindi nakasalalay sa mga pamahiin, kundi sa ating mga aksyon at pagtrato sa lahat ng nilalang. Ang kasabihan na ang pusa ay may siyam na buhay ay hindi direktang naugnay sa Feng Shui, ngunit ang bilang na siyam mismo ay may malalim na kahulugan sa tradisyonal na Chinese metaphysics. Kahulugan ng bilang siyam sa Feng Shui at numerolohiya. Isa, Purple Star Siyam. Sa Feng Shui, ang Purple Star Siyam ay kumakatawan sa kasaganaan, pag-unlad at swerte. Ito ay naugnay sa mga sumusunod. Element, apoy. Direksyon, Timog Kanluran. Taon, 2024, 2043. Impluwensya, nagdudulot ng positibong enerhiya sa mga lugar na ito, lalo na sa mga negosyo at karera.
2. Numerolohiya. Sa numerolohiya, ang siyam ay sumisimbolo ng pagkumpleto, pag-ibig at karunungan. Ito ay ang pinakamataas na bilang sa single-digit system na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang cycle at simula ng bago. Ang pusa sa Feng Shui. Bagamat ang siyam na buhay ng pusa ay isang alamat, ang mga pusa ay itinuturing na maswerteng simbolo sa Feng Shui, lalo na ang Manekineko. Ang kanilang pagkakaroon sa bahay ay nagdudulot ng positibong enerhiya at proteksyon. Pagsasama ng pusa at bilang siyam. Ang pagsasama ng pusa at bilang siyam ay maaaring magpahiwatig ng pag-akit ng swerte at kasaganaan. Halimbawa, Manekineko na may siyam na kulay. Ang pagkakaroon ng iba't ibang kulay ng Manekineko ay nagdaragdag sa kanilang simbolikong kapangyarihan. Ang paglalagay ng siyam na pusa sa isang lugar na may purple star siyam ay maaaring magpalakas ng positibong enerhiya. Bagamat ang siyam na buhay ng pusa ay hindi direktang naugnay sa Feng Shui, ang bilang siyam mismo ay may malaking kahulugan sa pag-akit ng swerte at kasaganaan. Ang pagkakaroon ng pusa sa bahay, lalo na ang Manekineko, ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at proteksyon. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga simbolo ng pusa at ang bilang siyam, maaaring mapabuti ang daloy ng enerhiya at maakit ang swerte. Totoo na ang mga pusa ay may malaking bahagi sa buhay ng maraming tao, at para sa ilan, sila ay simbolo ng swerte at kaginhawaan. Ang paniniwalang ito ay nakaugat sa kultura at tradisyon. Ang emosyonal na koneksyon ng mga tao sa mga pusa ay hindi maikakaila. Ang pag-aalaga sa mga pusa, lalo na ang mga stray cat, ay isang gawain na nagdudulot ng maraming benepisyo, kapwa sa mga hayop at sa mga taong nag-aalaga sa kanila. Ang emosyonal na koneksyon sa mga pusa. Ang mga pusa ay kilala sa kanilang malambing at mapagmahal na ugali. Ang kanilang presensya ay maaaring magbigay ng kapanatagan at kaginhawahan, lalo na sa mga taong nag-iisa o nakakaranas ng stress. Ang pag-aalaga sa isang pusa ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng layunin at pagmamahal na nagpapaganda sa ating kalusugan sa pag-iisip at emosyon. Ang paglalaro at pakikipag-usap sa mga pusa ay maaaring magdulot ng saya at pagtawa na nagpapagaan ng stress at pagkabalisa. Ang benepisyo ng pag-aalaga sa stray cats. Ang mga stray cats ay madalas na nakakaranas ng hirap at panganib sa kalye. Ang pag-aalaga sa kanila ay isang gawain ng pagkamahabagin at pag-aalaga. Ang pagbibigay ng pagkain, tubig, at silungan sa mga stray cats ay maaaring makatulong na mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay at protektahan sila mula sa mga panganib. Ang pag-aalaga sa kanila ay hindi lamang nagdudulot ng benepisyo sa mga pusa, kundi pati na rin sa mga taong nag-aalaga sa kanila. Ang paggawa ng mabuti ay nagdudulot ng pakiramdam ng kasiyahan at pagtupad. Inspirasyon sa pagmamahal at pag-aalaga. Ang pag-aalaga sa mga pusa, lalo na ang mga stray cats, ay isang gawain na nagpapakita ng ating pagkamahabagin at pag-aalaga. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagmamahal sa mga hayop at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang paggawa ng mabuti ay hindi lamang nagdudulot ng benepisyo sa mga hayop, kundi pati na rin sa mga taong nag-aalaga sa kanila. Ang pag-aalaga sa mga pusa ay isang paraan ng pagpapabuti ng ating kalusugan sa pag-iisip at emosyon, at paglikha ng isang mas maayos at mapagmahal na mundo. Totoo, swertihin ang taong nag-aalaga ng maayos sa pusa. Yan ang dulot ng Feng Shui sa mga taong may puso. Kung mayroon kang kakayahan, hikayatin ang iba na sumali sa pag-aalaga sa mga stray cats. Maaari kang magbigay ng pagkain, tubig, at silungan, o maaari kang mag-ambag sa mga organisasyon na nag-aalaga sa mga hayop. Ang bawat maliit na tulong ay may malaking epekto sa buhay ng mga stray cats. Ang pag-aalaga sa kanila ay hindi lamang isang gawain ng pagkamahabagin, kundi isang paraan din ng pagpapabuti ng ating sarili at ng ating komunidad. Ang pagmamahal at pag-aalaga sa mga pusa ay isang paraan ng paglikha ng isang mas maayos at mapagmahal na mundo para sa lahat. Hayaan nating maging inspirasyon ang mga pusa sa pagpapakita ng ating pagkamahabagin at pag-aalaga sa lahat ng nilalang. Marami ang naniniwala na ang pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na ang mga hayop na tulad ng mga pusa, ay nagdudulot ng good karma at swerte. Ito ay isang paniniwala na nakaugat sa konsepto ng pagbabayad ng kabutihan
at ang paniniwala na ang paggawa ng mabuti ay nagdudulot ng positibong epekto sa buhay ng isang tao. Hindi naman ito isang garantiya ng agarang material na swerte o kayamanan, pero ang pagpapakain sa mga pusa, lalo na ang mga ligaw, ay nagdudulot ng isang malalim na kasiyahan at pakiramdam ng pagtupad. Para sa marami, ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng pakikiramay at pag-aalaga sa mga nilalang na hindi kayang alagaan ang kanilang sarili. Ang gawaing ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa buhay at ang pagnanais na tumulong sa mga nangangailangan. Ang Good Karma na tinutukoy mo ay hindi isang supernatural na gantimpala, ngunit ang positibong epekto ng pagkilos na nagpapakita ng kabutihan. Ang pakiramdam ng kasiyahan at pagtupad na nadarama sa pagtulong sa mga pusa ay isang uri ng gantimpala sa sarili. Ito ay isang positibong karanasan na nagpapalakas ng ating empatya at pagkamahabagin. Kaya, kahit na hindi natin maasahan ang isang agarang material na gantimpala, ang pagtulong sa mga pusa ay isang kapakipakinabang na gawain na nagdudulot ng maraming benepisyo, kapwa sa mga pusa at sa mga taong tumutulong sa kanila. Ang pagtulong sa iba, lalo na ang mga hindi kayang tumulong sa kanilang sarili, ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang mabuting tao. At ang pakiramdam ng pagtupad na nadarama mula sa paggawa ng mabuti ay isang gantimpala sa sarili na higit pa sa anumang material na kayamanan.